Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. And then verse 13, sabi po dyan, go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Verse 16, but now ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. So atin pong pag-aaralan ngayon is the problem that was encountered of the first church or the first century church during the time of the Apostle James. So ito po ay pinamagatan ko na the problem of the first century church in the first century. So, mapansin po natin dito, yung sabi sa verse 13, go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy, sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be in the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. Verse 16, sabi po dyan, but now ye rejoice in your boasting, all such boasting is evil. So the first century church encountered this problem, the problem of arrogance, boasting of their arrogance concerning their presumptuous living. The problem with this mindset, sabi po dito sa verse 13, go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. The problem with this is that they are thinking that they can do everything they want apart from the Lord. In my observation, napansin ko po dito sa verse 13, it separates the believer from the assembly of the church. So the problem with this is, nagpaplano po sila, na wala namang masama na magplano, na tayo ay kumita, tayo ay makapag-provide sa ating pamilya. But the problem with this kind of mindset is, nailalayo tayo sa gawain po ng Panginoon because sa kanilang plano, sila ay mananatili doon ng 1 taon at sila ay magbabuy and sell at sila ay kikita ng malaki. So, with that mindset, kung sila ay malalayo ng 1 taon, 2 taon mula sa gawain ng Panginoong Diyos, it separates them from the assembly, which is hindi natin po dapat pinapabayaan. Sabi po doon sa Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some is. So maraming mga mananampalataya ang nagkakaroon ng ganitong kaugalian na kahit na masakripisyo ang gawain,
ay magawa lamang nila kung ano yung kanilang mga agenda sa kanilang buhay. Pangunahin na po yung pangangailangan ng pamilya, no? Wala naman pong masama doon na tayo magtrabaho. Sabi nga ng Biblia, huwag papakainin ang taong tamad. Ang isang manggagawa ay kinakailangang na ipoprovide niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. But the problem with this is, kapag inassume na natin na yung kakayahan natin, na yung mga pinaplano po natin, ay gagawin natin apart from the will of God. It is no longer the will of God that we forsake the assembling of ourselves together. So being far from a far country, doing our business, ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa gawain pong ito. The number one na nakita kong problema sa ganitong mindset. Number two, it shows their independence from our Lord Jesus Christ. The Lord will provide. He will never leave us nor forsake us. But most of the time, tayo pong mga mananampalataya ay para bang nais nating pangunahan ng Panginoong Diyos sa ating pamumuhay, lalong-lalo na po yung mga tinawag sa gawain. Kapag ang isang mananampalataya ay tinawag ng Diyos sa gawain, ito po ay nangangahulugan ng mas maraming oras sa paglilingkod, maraming oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming oras sa pananalangin, maraming oras sa pagbisita sa mga mananampalataya. Kung sila ay mayroong mga spiritual needs, kinakailangan po natin itong ma-meet. Kung sila po ay mayroong mga physical o mga personal na problema, kinakailangan po natin silang i-advise. But kapag tayo po ay nagkaroon ng mindset na tayo ay nagiging independent sa Panginoon, napapabayaan po natin ang mga ganitong gawain. Another problem that may arise sa ganitong mindset ay makikita po natin na wala silang parte sa gawain or maaaring they are running away from the ministry. Maybe they do not want to take part in the work of the Lord at wala silang nasa isip kundi mga personal na mga pangangailangan. Paano kikita, paano magtatrabaho, paano magpapatayo ng magandang bahay, paano bibili ng maraming sasakyan, paano ipaghahanda ang kinabukasan na naiisang tabi na ang gawain ng Panginoon. Isang problema na napansin ko po dito sa ganitong mindset o ganitong kaisipan ng isang Kristiyano ay pinapakita lamang na ang pinapanginoon nila ay ang mammon o ang mga material na bagay kaysa Panginoon. Tingnan po natin ang Matthew chapter 6 verse 19. It is a sin to be so presumptuous, and it is also a sin to be over anxious. No? So Matthew chapter 6 ay makita po natin verse 19. Ito po sabi ng Bible sa verse 19, Matthew chapter 6. Verse 19 says, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. With this kind of mindset, pagpupundar para sa sarili, they are laying treasures for themselves upon this earth na kung saan ay hindi naman sila nakakasigurado kung hanggang kailan ito tatagal, no? Kung ito hindi ba mananakaw, kung ito ba hindi masisira, o hindi ba sila mababankrupt. They don't think of those things.
Ang iniisip lamang nila, paano yayaman, paano giginhawa, paano magkakamal ng kayamanan, at paano sila aangat sa buhay. It just shows that their master is no longer the Lord Jesus Christ, but the earthly things of this world, which is mammon. And then, sabi dito sa verse 32, what they are doing or the way they plan their life is according to the pattern of this world. Tapos sabi po dyan sa verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam po ng Diyos yung ating mga pangangailangan, mga material na pangangailangan, pangangailangan nating financial. Alam po yan, alam ng Panginoon. But because of our way of thinking, tayo po ay nahihirati sa pagiging independent sa Panginoon. Pinapangunahan po natin siya. Kaya naman, because of our worries, ginagawa natin ang paraan at inuuna natin yung ating sariling kaparaanan kahit na ito ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nagwo-worry, tayo ay napaparalyze din. No? Kapag tayo naman ay naging masyadong presumptuous, na para bang magagawa na natin ang lahat, tayo ay nagkakasala din sa Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay pagtitiwala. Pagkakatiwala po ba natin ang ating bukas sa Kanya? Pagkakatiwala po ba natin ang ating pangangailangan sa Kanya? O tayo ay hahakbang sa buhay na ito ng sarili nating kakayahan, sarili nating kaisipan, sarili nating kaparaanan, kahit na hindi na natin susundin ang kaparaanan ng ating Diyos. If ever na tayo po ay nag-iisip kung ano yung ating kakanin, ano yung ating iinumin, ano yung ating idadamit, ano yung ating ipagpapaaral sa ating mga anak, ano yung ating kinabukasan, sabi ng Panginoon, pagpaubaya natin itong lahat sa Kanya. Subalit, sabi sa verse 33 ng Matthew chapter 6, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kadalasan sa pagsisikap natin na tayo ay magtagumpay sa buhay, sa ating sariling kaparaanan, apart from the way of the Lord, kadalasan nakikita natin ang ating sarili na talunan. No? Maraming mga instances sa buhay ng isang mananampalataya na kanyang buhay imbes na naging mabuti ay lalong napasama sa paghahangad ng mga material na bagay. Sa halimbawa, magkakahiwalay ang mag-asawa dahil kinakailangang mag-abroad. Is that the will of God? Sabihin natin, opo, kasi kailangan nating suportahan ang pangangailangan ng pamilya. Pero kung ating mapapabayaan ang gawain ng Diyos, mapapabayaan natin ang pagpapalaki sa ating mga anak, I don't think that is still the will of God. That is our will. But why God allows that, we do not know. Makita na natin sa bandang huli kung anong gustong pakita sa atin ng Diyos. Maybe we may end up in a broken family. Maybe we may end up in a more miserable life.
by getting away from our Lord, for running away from the responsibilities that we should give to our Lord. Our God says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Wala pong puwang sa isang mananampalataya ang magmalaki sa Diyos na para bang lahat ng bagay sa mundo ay magagawa niya para magtagumpay. Another thing na makita natin na problema ng mga mananampalataya sa panahonan ni Santiago is that of boasting about tomorrow. Sabi po dito, balik po tayo sa aklat ni Santiago, James chapter 4, James chapter 4, verse 14. Sabi po dyan, whereas you know not what shall be on the morrow. So, hindi pa dumarating yung bukas, ay ina-assume na natin yung ating tagumpay. Wala namang masama po diyan, no? But the fact is, hindi natin alam kung ano magiging bukas. Ang masama doon kung ipagyayabang na natin yung bukas. Para bang meron po tayong manok, no? Mitlog ng 10. At pagkatapos pinagmamalaki natin sa ating kaibigan, alam mo, mayroon akong manok, 11 kapag napisa, yung nanay tapos yung 10 itlog. Ay, hindi pa nga natin alam kung mapipisa lahat yon. Hindi natin kung mayroong bugok, pero pinagyayabang na natin. No? I was touched by my son. Kung sinabi niya sa akin, Daddy, huwag mo pong ipagmamayabang na ako isang kadete sa PMA. Bakit naman ako? Kasi kung hindi ko kayanin, kung hindi ko matapos, wala akong ihaharap na mukha sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala. Sabi ko, may point siya doon. At nakita ko nga na wala naman tayong dapat ipagyayabang. No? Hindi natin pwedeng sabihin na bukas ganito, because we do not know what will be tomorrow. Sabi po sa Proverbs 27 verse 1, balik po tayo sa Santiago mamaya. Proverbs 27 verse 1. Po ang sabi ng Bible. 27 verse 1, Bible says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipaghahambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Maybe we can glean some lessons dun po sa nangyari do sa Air India. I might use this as an illustration. There was a family man na sa loob ng 6 na taon ay nagsumikap po siya na ipundar ang pangangailangan ng kanyang pamilya na nasa India while working in London. Maaaring doon sa loob ng 6 na taon na yon ay binubuo po niya ang kanyang mga pangarap. Nag-iipon, gumagawa ng buong sipag, niyahanda lahat ng pangangailangan upang madala niya ang kanyang pamilya sa London. At dumating nga ang panahon na kung saan lahat ng papers na ayos na, lahat sila ay nakasakay na sa eroplano,
Pero sa isang hindi inaasahang pangyayari ay sumabog po ang eroplano. Hindi po masama na mangarap para sa ating kinabukasan. Hindi po masama na tayo ay maghangad na gumanda ang ating buhay. Pero hindi po natin alam kung ano magiging bukas. Mayroon po doon na maaaring bago sila umalis ng kanilang tahanan, ay nangako sa kanilang mga mahal sa buhay, someday, dadala ko kayo dito, someday makakapagpadala ako sa inyo, someday makakatulong ako sa inyo. Pero yung someday na yon na hindi na dumating sa kanilang buhay. Mayroon naman doon na sa paghahangad niya na matupad ang kanyang pangarap, ay hindi naman nakaabot sa eroplano, naiwan ng eroplano. So nilalarawan po nito yung ating kalagayan sa ating buhay. Papalad na po tayo kung tayo ay makasumpong ng pabor sa ating Panginoon na tayo ay i-spare yung ating buhay. We should not boast of tomorrow sapagkat hindi po natin alam kung ano magiging bukas. Hindi po natin tiyak kung ano magiging kinabukasan po natin. Another thing na nakita kong problema sa pag-ugali ng mga Kristiyano, they boast about their life na para bang habang buhay silang malakas, na para bang hindi na sila tatanda o para bang hindi na sila papanaw sa mundong ito, kaya ganun na lamang ang kanilang pagsusumikap na gagawin ang lahat ng bagay para lang makuha yung kanilang mga pangarap. Kapag kayo po ay napasok sa isang team building o sa isang networking company, wala kayong maririnig ko hindi, dream big, think big, do whatever it takes. Yan yung mga mindset eh. No? Do whatever it takes. Na para bang lahat nakasalalay sa iyo, na para bang habang buhay tayong malakas, pero hindi natin alam hanggang kailan, kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Hindi po natin ito pwedeng ipagyabang dahil sabi sa Biblia, our life is so short. Sabi po doon, for what is your life? It is even like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Naobserbahan niyo po ba kapag tayo ay nagkakape sa umaga? Mainit-init pa yung kape, umuusok-usok pa. Tapos maya-maya wala na yung usok, malamig na yung ating kape. Gayan din po yung ating buhay. Para lamang siyang usok na andyan siya, maya-maya nawawala na. Life is uncertain. Hindi po natin ito masasabing habang buhay tayo ay malakas, habang buhay tayo ay buhay pa. We are not afraid of dying dahil alam natin kung tayo mamamatay, tayo ay sa Panginoon. No? What we are afraid of is ano ang ginagawa po natin sa buhay natin dito sa lupa? Habang tayo nabubuhay pa, is it serving our Lord? Or is it serving our own selves? Para sa sarili lang ba po natin ang ating ginagawa? Punta po tayo sa aklat ng Psalms 102. Psalms 102. Ang sabi po ng Biblia, Psalms 102, verse 11. So sabi ng verse 11, my days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass. Parang damo, ang buhay po natin,
Masiglang ngayon, bukas matutuyo, tapos itatapon na sa apoy o susunugin na. May sinabi rin po si Job patungkol sa buhay. Job chapter 8 verse 9. Job chapter 8 verse 9. Ito po sabi ng Bible. For we are but yesterday and know nothing, because our days upon earth are as a shadow. No? Yun po yung anino, pag dumaan, maya-maya wala na. So ganyan din po yung ating buhay. No? Napakaikli lang. So ano pong gagawin natin sa buhay natin dito sa mundo? Sabi po sa Biblia, what does it profit a man if he shall gain the whole world and suffer for the loss of his own soul? No? Napakahalaga ng buhay natin dito sa lupa, mga kapatid. Pero hindi po natin ito dapat gugulin para sa ating pangsariling kapakanan, but instead, dapat po natin itong gugugulin para sa gawain ng ating Panginoon. We are not afraid of dying because our salvation is sure. The Lord will raise us up someday, no matter what. Whether we be faithful or not, He remains faithful. Ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. But, binigyan po niya tayo ng pagkakataon na maging kabahagi sa kanyang gawain. Binigyan po niya tayo ng pagkakataon na maging manggagawa sa kanyang kaharian. At kung hindi po natin gugugulin ang ating Panginoon sa mga pribilehiyo na ito, o hindi natin gugugulin ang ating panahon para sa Panginoon, ang mga pribilehiyong ito na mayroon po tayo ay mawawala ng kabuluhan. Hindi po natin mai-enjoy at sinasabing Christian life or Christian living. Hindi po natin mai-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon. At kahit tayo ay mananampalataya, we may feel like our life is empty. Para bang in the corner of our heart ay mayroong isang lugar na kung saan ay kinakailangang punan. So napakahalaga po nitong pinagkaloob sa atin ng Panginoon na privilege, at we can do that while we are still living. Kung tayo po ay maghahangad na tayo ay magpakayaman sa mundong ito, tayo ay naghahangad na tayo ay maging maginhawa sa mundong ito, wala pong masama dyan. But we must always remember that we should do everything for the glory of our God. Kung hindi po natin kasama ang Diyos sa mga plano sa buhay natin, wala po tayong magiging spiritual blessings na may enjoy dito sa lupa. Ang mga material na bagay ay pansamantala lamang po. Naalala ko nga yung buhay ni Alexander the Great, no? He has conquered many nations. At dumating sa punto ng buhay niya na nung wala na siyang makonquer na bansa, siya yung umiiyak, no? Naging passion niya na ang manakop ng mga bansa, and through his might nagagawa niya yon. Subalit nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay tinawag niya ang kanyang mga magigiting na sundalo at nagbili sa kanila. Ang sabi ni Alexander the Great, kung ako ay mamamatay, ang gusto ko ay bubuhatin ng mga pinakamagagaling na doktor ang aking ataol at sila ang maglilibing sa akin. Nais ko na sa gilid ng aking ataol ay nakabukas ang dalawang gilid upang ang aking kamay ay maibababa ko doon upang ipakita sa tao na kahit
Ano ang kayamanan meron ako, hindi ko madadala sa kabilang buhay. Nais kong parating sa mga tao na kahit gaano kayamanan meron ako, hindi nito kayang iligtas ang aking buhay mula sa karamdaman. At nais ko rin ang aking kayamanan na iitapon nyo dahil wala ng kabuluhan ang mga bagay na yan kung ako ay mamamatay. What does it profit a man if he shall gain the whole world, but lose the supper of his own soul? It is not eternal loss of his soul. Subalit yung ating kaluluwa sa mundong ito, how are we going to prosper in our spiritual life in this world if we will neglect the things of God, assuming that we may live longer and longer? But time will come, we will die. Life is short, death is certain, hindi natin pwedeng pagmamalaki na habang buhay tayong magiging malakas. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sabi po ng Biblia, Ecclesiastes 12:1, ito po ang sabi ng Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Verse 2, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few. And those that look out of the windows be darkened, and the doors be shut in the streets, when the sound of the grinding is low. And he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Verse 5, and when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and mourners go about the streets. Verse 6, or over the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Verse 8, vanity of vanity, saith the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge, yea, have good heed, and sought out, and set in order many proverbs. Verse 10, the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Verse 12. And further by this, my son, be admonished. Of making many books there is no end, and much study is weariness of the flesh. Let us consider the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work unto judgment, whether every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Here is the descriptions of a young man. Habang siya ay bata pa, kailangan ng paglingkuran ng Panginoon,
habang hindi pa lumalabo ang mata, habang hindi pa nanginginig ang mga tuhod, habang hindi pa nagigising sa kaluskos lang ng ipis, no? Habang hindi pa natatakot sa mga matataas, habang siya'y malakas pa. Why? Sabi ng Biblia, for this is the whole duty of man, to fear God and to keep His commandments. If we are going to spend our whole life gaining and gaining and gaining more profits by making more businesses, tayo po ay mawawalan ng kagalakan o mawawalan ng pribilehiyo na maging masaya sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Another problem na nakita ko po sa ganitong mindset, it is the problem of their rejoicing in their boasting. Sabi po dito sa James chapter 4, they rejoice, no? Pinagmamalaki nila o pinagsasaya pa nila ang kanilang mga kayabangan. Typical sa isang taong matagumpay. Typical sa isang taong worldly. Kaya kadalasan naririnig natin, I am proud of you, son. Nagtagumpay ka, nagawa mong lahat. Pagkatapos pupunta sa beer house, kakanta, I did it all my way. No? There is so much pride in this kind of mindset. Kapag sila ay nagtagumpay na, kahit na kanilang ginawa ay hindi kalooban ng Diyos, kahit na po sila ay lumayo sa gawain ng Diyos, they have still the gut to rejoice. They do thank God. Bukang bibig lamang po yun. Pagtatawag pa yan ng mga pastor, panalangin niyo po, may thanksgiving po tayo dahil ang anak ko ay nagtagumpay. But in fact, ang kanilang pinaggagawa sa buhay ay malayong-malayo sa kalooban ng Panginoon. They rejoice in their boasting. They rejoice in their accomplishment. They rejoice in what they have. They rejoice in everything that they have achieved. But in reality, they are empty. They are poor before our God. Wala po tayong may pagmamalaki sa ating Diyos. Lahat ng mayroon po tayo ay galing sa ating Diyos. Ang buhay natin, kaya nga sabi ni Pablo do sa Mars Hills, kung nakita niyo yung mga tao na sinasamba yung Diyos na hindi kilala, ang Diyos ay hindi tumitira sa bahay na gawa ng tao, sapagkat alam natin ang ating buhay ay galing sa Kanya, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya, our being is sustained by Him, tapos magmamalaki po tayo na sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating katalinuhan, sa sarili nating diskarte sa buhay, nagtagumpay po tayo. Away from that kind of boasting, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, sa verse 16, but now we rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. It is not acceptable in the sight of our Lord. Tayo ay nagsasaya, pero ang Panginoong Diyos ay nakatalikod sa ating pagsasaya. Hinayaan niya lang tayo. We must always be reminded, mga kapatid, everything that we have
are from our Lord. At karapat dapat lamang nating ibalik sa Kanya kung anong nararapat sa Kanya. Sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. There is still a solution for this kind of problem. Kailangan po nating isuko yung ating sarili sa Diyos and trust God for everything in our lives. Ang buhay natin ay pagkaloob natin sa Kanya ng buong buo, banal, buhay, nakaloob, at katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi diyan, which is your reasonable service. Hindi mo na po kinakailangang maging pastor. Hindi mo na kinakailangang maging deacons. Hindi mo na kinakailangang maging evangelist. Hindi mo kinakailangang maging teacher. Hindi mo kinakailangang maging giver. Hindi mo kinakailangan kung ano-anong gawain sa church. Kapag sinuko natin yung ating buhay sa Diyos, that is our reasonable service to God. And everything will flow from the perspective of our God. Hindi ka nauutusan, gawin mo ito. Hindi ka nauutusan, magbigay ka. Hindi ka nauutusan, magturo ka. Because that will be given to you by our God. There is still a remedy from this problem of arrogance in the church. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We must change our mindset. We must think of the things of God rather than the things of this world. We have to be transformed. Kita niyo yung transformer, robot, nagiging kotse. Tayo rin, from being worldly, from being self-centered, from being self-reliant, from being from being arrogant, we may still be changed. Change our mindset by the renewing of your mind. It is just a matter of thinking what is acceptable to God and what is not. If we be carnal-minded, we can never please God. Sabi ng Biblia, for the carnal mind is enmity against God. Romans chapter 8, kung di ko nagkakamali, verse 6. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kung tayo po ay mananatili sa mindset na makamundo, kung tayo po ay mananatili sa mindset na malayo sa Diyos, we can never be subjected to the law of God. We will always be opposed to the will of God, and we will never enjoy the privilege of serving God. We may enjoy life, we may enjoy everything, we may go around the world, we may see every beautiful things in this world, but we can never enjoy serving the Lord. We must change our mind. Our carnal boasting is a sin against God. Another thing na makita po dito bilang remedy, ang sabi sa Bible, verse 15,
For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. We should not be so very presumptuous about our future, but we must always rely with humility to what the will of the Lord is in our lives. We must always have in mind if the Lord wills. Kung ipagkakaloob ng Panginoon, kapatid, we should not be boasting about our plans, our dreams. We should not be boasting about our tomorrow. We should not be boasting about our life. And we should be changing our mindset so that we may enjoy the spiritual blessings and the privilege of serving the Lord in His vineyard. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin. Iloob mo po, Panginoong Diyos, ng iyong banal na salita ay amin pong mapagbahabahagi upang ang aming mga spiritual na pangangailangan po ay magkaroon ng sustenance, Panginoong Diyos, upang ang amin pong mga maling kaisipan ay maitama na laging nagpapasakop sa iyong kalooban, dumedepende sa iyo pong sovereignty at hindi sa amin pong sariling kakayahan. Maraming salamat po aming Ama sa pribilehiyo na kami ay tanggapin mo bilang iyong mga anak. Sa pribilehiyo na itinatama mo po yung aming mga pagkakamali. Sa pribilehiyo, Panginoong Diyos, na kami makalakad na may kabanalan sa iyong harapan. Sa pribilehiyo, Panginoong Diyos, na kami makapaglingkod po sa iyo. Sa pribilehiyo po, Panginoong Diyos, na kami ay pagyamanin mo po sa mga spiritual na bagay at hindi sa mga material na bagay. Kami nga po may dumadalangin. Ayon sa iyong biyaya, kami po ay tutulungan mo po, Diyos, na umahumaling sa mga material na bagay ng mundong ito. Bagkus kami po ay dumadalangin na kami po yung kahabagan, kami po kawaan ng iyong kalooban ang siyang magawa po namin sa aming buhay. Muli aming Ama, dinadalangin ko po ang bawat isa po sa amin na kayo po ang siyang palaging mangunguna, kayo po ang siyang laging gagabay, at kayo po siyang laging magpapakita, O Diyos, ng nag-uumapaw mong biyaya sa bawat isa po sa amin. Muli aming Ama, ang lahat pong ito ay aming dalangin at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ay, salamat, Elder Bini.